Pag-usapan po natin itong mga gustong mangyari ng ibang congressman at ng ibang senador na tayo po ay bumalik bilang membro ng ICC, International Criminal Court. Ang problema po kasi ayaw ng Malacanang. Hindi daw po priority ng Pangulong Marcos na tayo ay mag-apply or bumalik as membro nito. Yan ang hindi ko rin po maintindihan until now. Kasi may punto naman yung mga congressman at senador na nag-file ng mga resolusyon na humihikayat na tayo ay magbalik as membro ng ICC. Dahil ito nga po ang isa sa pwedeng makatulong sa atin pagdating ng panahon at pangailangan ng mga simpleng mamamayan. Katulad nga po ng kinaharap at naging problema ng mga mamamayan na naging biktima ng karapatang pantao na ngayon ay siyang iso dyan sa ICC. Umalis lang po ang Pilipinas bilang membro ng ICC noong 2019 under Duterte administration. Kung ano man ang tunay niyang dahilan, ay alam na natin yan. Ang malungkot nga lang noon, hindi siya nagkonsulta sa Kongreso at Senado. Siya lang ang nag-decide na umalis tayo. Kasi kung kinonsulta niya ang Kongreso at Senado, baka hindi natuloy yun. Dahil alam ng mga senador at congressman ng mga panahon yun, mahalaga na ang isang bansang underdeveloped, katulad ng Pilipinas, ay maging membro ng International Criminal Court. Dahil yan po ay kinapapalooban ng maraming mga bansa sa mundo. Okay? Pero dahil nga hindi tayo membro na ngayon, matapos mag-withdraw ang Pilipinas noong 2019. Pero yun pa rin po ang isa sa mga nakitang option or pag-asa ng mga biktima ng human rights violation ng mga panahong yun. Kaya nag-file ng reklamo at kaso ang mga Pilipino noong 2017. Okay? Na siguro ang akala ni dating Pangulong Duterte nung siya ay mag-withdraw sa ICC ng 2016 o 2019, mababaliwala na yung reklamo ng mga Pilipino. Hindi po nangyari yun. Kasi nung mag-file ng reklamo o kaso ang mga Pilipinong biktima ng karapatang pantao ay member pa tayo. Hindi naman tayo siguro i-entertain ng ICC kung hindi tayo member. Kung kahit tayo ay biktima ng human rights violation. Yun po yung kahalagahan. Para pagdating ng araw, kung sakali, huwag naman sana, may mga ganyang cases na naman na aabuso sa kapangyarihan, meron pang opsyon kung walang tiwala sa ating justice system dahil pinupolitika na impluensyahan ng mga politiko ang justice system, meron tayong opsyon na pwedeng puntahan sa ICC. Yun po yung kahalagahan. Pwedeng ayaw intindihin o hindi maintindihan ng mga galit sa gobyerno. Pero pagdating ng araw na siya yung maging biktima, sakala nila ma-realize, sakala nila mararamdaman, mahalaga pala yung ICC. Kasi parang hanggat hindi ka biktima ng paglabag sa karapatang pangtao ng gobyerno, hindi mo ma-realize na yung palang ICC ay mahalaga. Pero ako nagpapaliwanag ng ganito, huwag na ninyong hintayin na maging biktima kayo ng pang-aabuso. Dahil masakit yun at mahirap yun. Hindi rin biro sa mga biktima at kumplena na nagpunta ng ICC dahil malayo, magastos at mahirap maghanap ng katarungan sa ganyang klaseng galaw dahil malayo ang Europe sa Pilipinas. Hanggat maaari dito pa rin. Pero hindi naman ang ibig sabihin niyan, babalik tayo o dapat bumalik sa ICC as member, ay wala tayong justice system. Hindi po yun. Maaaring pinapalabas lang yun ng mga ibang sektor na wala tayong tiwala sa ating sistema. Hindi po yun. Magkaroon lang ng opsyon. Parang halimbawa may sakit ka. Hindi ka dapat aasa sa isang doktor. Dapat merong ibang opsyon. May ibang doktor na titingin sa iyo. Para iba-iba yung findings, maaaral mo kung ano ang tama. Ganun po yun. Para din pagbili ng kotse, hindi ka pwede sa isang car dealer lang. Lilipat-lipat ka ng pwesto, maghahanap ka ng sa palagay mo magugustuhan mo at yung may quality kaysa sa dati mo nakita. Ganon din po sa paghahanap ng katarungan.
kung hindi mo makuha sa local court, sa justice system sa ating bansa, ang isang opsyon, kung tayo member ng ICC, doon ka pwedeng tumulong. Basta isyong pangkarapatang pantao. Hindi naman po kasi lahat ng kaso sa Pilipinas doon mo dadalhin, hindi po. Limitado yun. Yung mga corruption issue at kung ano sa atin sa Pilipinas, wala yun. Hindi mo pwedeng dalhin doon. Yun lang pong issue ng paglabag sa karapatang pantao o nagiging crime against humanity. Kasi ang purpose ng International Criminal Court ay magbigay ng hustisya, maproteksyonan ang maliliit na sektor o mamamayan sa buong mundo kapag biktima ng mga mai-impluensyang tao at nalalabag ang kanilang karapatan. Ayun po yun. Kaya napakaganda nun. Sana magdalawang isip pa rin ang ating Pangulo, si Pangulong Marcos Jr. Huwag niyang isara ang pintuan ng karapatan ng mga maliliit na Pilipino na magkaroon sila ng pagkakataong makalapit pa uli sa darating na araw. Kung sakaling sila'y magiging biktima. Kasi mahirap lumapit sa ICC kung hindi ka membro. Baka hindi ka i-entertain ng mga yan. Paano na? Okay? Siyempre, yung mga anti-Marcos, okay, ang kanilang paniniwala, hindi natin kailangan ng ICC kasi yung kanilang idol ay nandoon nakakulong. Wala tayong magagawa. Siya ay inakusahan, siya may kaso, meron siyang panagutan. Pero hindi ko sinabing guilty. Until now, si Duterte, kahit 1 taon nang nakakulong sa ICC, inosente pa yan. Hindi pa yan napapatunayan. Siya ay akusado pa lang. Kaya lang nakakulong kasi yung kaso non-bailable. Talagang may pagkakulong ang crimes against humanity. Ayun yan. Okay? Sana naintindihan ito. Pero kung hindi maintindihan, hindi ko napipilitin. Mahirap pilitin yung mapurol. Mahirap pipilitin po yung talagang saradong isip. Pero kung pangkalahatan, future justice system, pangkalahatan, natitingnan natin ang ating kabataan at proteksyon ng ating kabataan sa pagdating ng araw, hindi po masama na tayo ay bumalik as member ng ICC. Sana bigyan din ng mataas na konsiderasyon ng Office of the President ang issue ito. Kasi nga po yung mga resolution sa Kongreso at Senado, kung hindi ako nagkakamali, sina Laila de Lima ang isa sa mga nag-i-sponsor niyan. At saka Jokno, kundi yung grupong yan at iba pa. Dito naman sa Senado, grupo po ni na Ontiveros. Okay? Ang nagtutulak na tayo ay bumalik. Pero siyempre, ang authority niyan ay ang Office of the President. Pag ginusto ng Office of the President, pwedeng mangyari yan. Pag ayaw, mahirapan talaga. Kasi hindi pwedeng Kongreso at Senado lang ang magtutulak niyan. Kailangan ay Office of the President. For your information, magpakatalino, may magandang buhay. Yan ho ang ating paalaala. Please like and share.